Gusto bang maging ombudsman? Paano kung si Secretary John Vic Remulla ang inakusahan ng anomalya? Paano kung yung anak mong congressman? Anong gagawin mo? Ikaw ay may mga anak, mga kapatid na politiko at nasa gobyerno. Pupunta ka sa ombudsman, iimbestigahan mo ang graft. Anong gagawin mo kung halimbawa yung nangyari doon sa anak niya? Iyon ang inaakusahan. Anong gagawin mo? Sabihin mong matuwid na ang kanyang gagawing investigasyon. Halimbawa, si John Vic, inimbestigahan niya. Wala naman talagang nakitang pagkakamali. Dinismiss niya. Opo. Yung kredibilidad mo ang problema. Kaya tama yung pagka-dismiss na yan. Kaya mali, pagdududahan ka. Tama. Masisira ang credibility ng Office of the Ombudsman. Yung mga ganyan, to be candid, yung mga presidential advisor on this and that. Opo. Honorific yan eh. Ibig sabihin, parang reward yan. Gantimpala yan for political service. Na, ikaw, gagawin kitang presidential advisor with the rank of cabinet. Siyempre, tuwan-tuwa ka naman. Pero actually, walang ginagawa yan eh. Sa totoo lang. Walang tanggapan yan. Walang official na phone number yan. Merong isang common na number. Yung mga presidential advisors, honorific yan. Kung baga, nag-umpisa yan noong panahon ni Marcos Sr. Nung parliamentary tayo. May minister, halimbawa, yung Minister of Labor. Yung equivalent ng Department of Labor. Minister of the Interior, si Jose Roño. Minister of Education. Ngayon, merong mga honorific na titles. Yung Minister of State. May mga kaibigan kami dyan ng tatay ko eh. Minister of State siya. With the rank of cabinet. May isang kaibigan yung tatay ko, si Minister Juan Tumbocon. Minister of State for Chuchu Chenes. Something. Basta ang title nila, Minister of State. Minister din ang title. Ayun. Yan. Walang portfolio yon. Yun ang... paano yun, sir? Kawawa naman yung tao. Yung posisyon niya, pwede mo i-transfer sa iba? Hindi. Tanggalin na yung posisyon na yun. Hindi na kailangan yun. Tanggalin yung na mga yun. presidential advisors, dapat i-minimize na yun. I-minimize na yun. Dapat yun. Para sa akin, Opo. Oo. Ito ang isa pang dapat pagtuunan ng pansin. Yung mga loose cannons na mga sekretaris niya, katulad ni Secretary Remulla. Ito, nothing personal here. Ito, papailing ka na lang, napapakamot ka eh. Hindi napapakamot sa baba, sa taas. Mahirap yung nagkakamot sa baba eh. Baka may rashes yun eh. Di ba? Baka may... Ano naman suggestion mo? May allergy, di ba? Minsan may kulani o ano. Sa baba, nagkakamot. So, what's your suggestion? Hindi, kita ba to? Sige po. Noong itong si alias Totoy ay biglang lumabas, si Remulla was all over the place. Nako, ang mga involved dito ay mga makapangyarihang mga tao, mga general, mga mayayaman, kaya niyang impluwensyahin ang korte. Dapat ito ay gawa ng investigasyon, etc., etc., etc. Ano nangyari? Okay. Kinausap ni Secretary Remulla ang Chief Justice. Sinasabi niya, naku, Sir, delikado tayo rito, ma-impluwensya ito. Eto, may mga judge na kailangan yung imbestigahan. Nagsalita na, sinira na niya ang judiciary. Grabe, no? Nagsalita na siya laban kay Atong Ang. Di ba? Opo. Nangidnap ng sabongero, etc. Kumuha na ng abogado si Ang, pati si Gretchen kumuha, tinuro si Gretchen, bumoto daw si Gretchen na pumatay ng mga sabongero. May mga pulis na restricted to quarters. Wow. Di ba? May tinuro ng mga general katulad ng si Estomo. Yan. Etong si Malinaw, Colonel J. Orapa, di ba? Nagpa-interview tong si Totoy. Kung sino-sino tinuro, pati yung sa PCSO, yung retired Judge Felix Reyes. Tinuro niya, in-involve niya, di ba? Nasira pangalan nitong mga to. Ending. Eto, tingnan niyo yung lumabas sa dyaryo. Sinabi ng Prosecutor General na si Dong Fadulion
Eto, matinutok karir ito eh. Opo. Hindi ito basta sinaksak na lamang as DOJ Opo. na politiko. Okay. Karir ito, he rose from the ranks. Umpisa sa pinakamababa, nag-apply siya diyang kinarir na niya hanggang siya ngayon ay Prosecutor General. Anong sabi ni Prosecutor General Fadulion? Na ito po ang tama. Ito ang tama. Oh. Sabi niya, hindi daw pwedeng kumilos ang DOJ nang walang affidavit itong si alias Totoy o si Julie Patidongan. Eh bakit nagtatatalak yung Secretary of Justice? Napakahilig nitong Secretary of Justice nito magtatatalak eh. Di ba yun ang ginawa niya kay Teves? 3 araw pa lang may mastermind na, may mga kasabwat na, may director, may producer, may makeup artist. Hindi wala namang makeup artist, di ba? Hindi kasi sabi niya noon, eto parang pelikula ito, may producer, may director. Ang producer niyan si Teves, etong director si Marvin Miranda, etong mga gumawa. 3 araw pa lang may mastermind na. O ngayon ang nangyari, baka hindi alam ng mga ibang tao, nag-recant yung 10. Baka rin hindi alam ng ibang tao, hindi nire-report sa media. Ang dami nang naabsuelto na mga co-accused sa iba-ibang mga illegal possession, etc., etc. Marami na rin binigyan ng bail. Pag binigyan ka ng bail, mahina yung ebidensya. Yes. Inunahan na ng Secretary of Justice. Eto, ganun din. May mga sumisisid nga sa Taal. Grabe, no? Naghahanap ng buto. Yung mga kalansay, nung mga... Diction, Oo, mali. sinisisid yung buto. Buto! Ang sinisisid. Buto, ha? Oo. Hindi, minsan medyo nanunuyo. Yung Bisaya kasi mali Yung nanunuyo yung lalamunan natin, ha? Dudulas eh. Oo. Opo. Pero attorney, nakakahiya sa judiciary ng bansa natin pag lagi Itong si Totoy. Oo. Na kung sino-sinong tinuturo. sikat na sikat Hindi siya. daw pala pwede. Mismo. Eto ang mismong. Sinabi na Padulyon. Sabi niya, sige, Tagalogin mo, sasabihin ko sa English. Sige po. Yan. Parang tayo ay nagdodoktrina. Sabi niya, at this point, At sa ganitong pagkakataon, much as we would want to, na mas gusto naming mangyari, we cannot make any disclosures. hindi natin to pwedeng tapusin agad. Because all these revelations, Dahil sa mga sinabi nito, which are being made, ay ginawa, have to be formally presented ay dapat mailagay sa tamang proseso or submitted to us na pwedeng ibigay sa amin in the form of affidavits, sa pamamagitan ng affidavit, and we have yet to see it. at dapat makita namin Hindi to. pa pala nakikita. And if and when we do see it, At kung kailan namin ay pwedeng makita ito, we still have to evaluate. ay dapat naming busisiin muna. Bakit nagsalita na yung Secretary of Justice? Wala pa palang affidavit ito. Interview lamang. This is lousy criminal investigation. Super lousy. Bago, gusto pang maging ombudsman. Di pag ombudsman yan, di puro kengkoy. Ang criminal investigation, sususpindihin ka ng sususpindihin yan. Hindi pa man lang may affidavit, anak ng teteng na buhay naman to. Ano bang klase ito? Di ba? Yun ang problema. Aside from the fact na hindi ba nakikita kahihiya, ha? Ikaw ay politikong tao. Ha? Ikaw ay nanilbihan bilang Secretary of Justice. Ibig sabihin, tao ka ng Pangulo. Opo. Ikaw ay may mga anak, mga kapatid na politiko at nasa gobyerno. Pupunta ka sa ombudsman, iimbestigahan mo ang graft. Anong gagawin mo kung halimbawa yung nangyari dun sa anak niya? Yun ang inaakusahan. Anong gagawin mo? Paano kung si Secretary John Vic Remulla ang inakusahan ng anomalya? Paano kung yung anak mong congressman? Anong gagawin mo? Sabihin na natin, hindi ko sinasabing pagtatakpan ni Boying Remulla.
Nalito kasi ako sa kanila ni John Vic. Mali, oo. Ni Boyeng Remulla. Sabi mong matuwid na ang kanyang gagawing investigasyon. Halimbawa, si John Vic, inimbestigahan niya. Wala naman talagang nakitang pagkakamali. Dinismiss niya. Opo. Yung kredibilidad mo ang problema. Yun. Kaya tama yung pagka-dismiss na yan, kaya mali, pagdududahan ka. Tama. May partido ka. O, di ba? Yung yung magdiwang ba yun? Aha. Yung sa Cavite, local party. O kaalyado mo, let's say, yung vice-gobernador na ang vice-gobernador yate anak ni sino tong natalo? Si Budots, si Bong Revilla. Kapartido mo yan. Anong gagawin mo? Ayun. O, di ba? Hindi po maaari. Dating kasama mo sa gabinete, tao ni presidente, binaimbestigahan, the first lady, kung ano man yun. Hindi ko sinasabi, theoretical ito, ha. Anong gagawin mo? I-dismiss mo yung kaso. Tao ni Marcos yan, masisira ang credibility ng Office of the Ombudsman. Kaya, Mr. President, kung gusto mo magpatuloy ang pagtaas ng trust ratings mo, make the right appointments. Tanggalin na yung mga walang silbi. Tama yan, yung advisor in military and political affairs. Ang daming advisor dyan on this and that, meron pa yatang presidential advisor on giving advice. Mahirap yun, ano? Yung presidential advisor on poverty alleviation. Mamaya, hahanap tayo. Baka sabihin ni kasamang Larry, sinisingle out natin siya. Kumuha tayong listahan ng mga presidential advisors. Marami dyan. Pwede nang tanggalin daang milyon ang matitipid ng ating pamahalaan. Wow. So, congratulations, That's Mr. good. President. Sana ay magpatuloy na. At sabi nila, tayo ay magbabalik pagkatapos ng mga commercials, information, victorious, patasas,